Congratulations, Dr. Haley. Bati kay Haley ng kanyang inang si Bettina. Your mom and I are proud of you, bunso. Wika naman sa kanya ng amang si Harold. Thank you, Mom, Dad. Emosyonal na sagot ni Haley sa mga magulang. Nang araw na yon ng graduation ni Haley sa Harvard Med School, kasama niya ang mga magulang sa espesyal na pagtitipong yon. Malapit na raw ang Kuya Harris mo, anak. Na-delay daw kasi ang flight nila. Anang ina. Bunsong anak si Haley ng mag-asawang Bettina Benavista at Harold Jennings. May 3 siyang nakatatandang kapatid na sina Hunter, Harrison at Harper. Sa 3 kapatid, ang Kuya Harrison niya ang tanging nakatira sa Amerika kasama ang asawa nito at mga anak. Ang mga magulang naman nila ay pabalik-balik sa Amerika at Pilipinas. How about Matthew, Mom? Where is he? Tanong niya. Ang tinutukoy ay ang nobyo. Kasama ng mga magulang niya si Matthew kanina, subalit nang matapos ang programa at lumapit siya sa pwesto ng mga magulang, ay wala roon ang binata. Nagpaalam na lalabas sandali. May tumawag kasi sa kanya, iha. Anang ina. Akma siyang magsasalita nang matanaw niya ang pamilyar na bulto ng nobyo. Malaki ang ngiti nito habang naglalakad palapit sa kanya, hawak ang malaking pumpon ng bulaklak. Oh, there's Matthew. Anang kanyang ama na napansin na rin ng binata. 5 taon ang relasyon ni Haley sa nobyo na nagsimula noong 3 taon nila sa kolehiyo. Naging magkaklase sila sa Harvard. Dahil parehong Pilipino ay agad nilang nakapalagayang loob ang isa't isa at naging magkaibigan. Ilang taon silang naging matalik na magkaibigan ng binata bago nauwi ang relasyon nila sa pagiging magnobyo. Magkaibigan pa lang sila ni Matthew ay kilala na ito ng mga magulang niya. Nang maging magnobyo sila ay lalong napalapit ang lalaki sa pamilya niya. Congratulations, Dr. Haley Benavista Jennings. Matamis na bati sa kanya ni Matthew nang makalapit ito sa kanya. Inabot nito sa kanya ang hawak na bouquet. Pagkatapos ay hinalikan nito ang noo niya. Thank you, First Officer Vallejo. Malaki ang ngiting sagot ni Haley. Isang piloto si Matthew. Kung si Haley ay tumuloy sa med school pagkatapos nilang makagraduate ng kolehiyo, si Matthew naman ay pumasok sa pilot school. Sa kasalukuyan ay 2 taon ng commercial pilot ang binata sa airline company na pag-aari ng pamilya nito, ang Vallejo Airlines. Hinawakan ni Matthew ang pisngi niya at puno ng pagsuyong sinalubong ang mga mata niya. I'm so proud of you, my future Mrs. Vallejo. Thank you, future husband. Hindi ko makakamit ang tagumpay na to kung wala ang suporta mo. Sagot niya. Napuno ng init ang puso ng dalaga. Ilang buwan nang nakararaan nang mag-propose sa kanya si Matthew. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na fiancé na niya ang lalaking pinakamamahal. Kahit na magkaiba ang tinahak nilang landas ng nobyo pagkatapos nila sa kolehiyo, nanatili ang walang humpay na suporta ni Matthew sa kanya. From the start, Matthew has been a very supportive partner. Wala siyang masabi sa pagmamahal, pag-aalaga at suportang ibinibigay ng binata. Sinabi ko naman sa'yo, baby. Magmula noon hanggang ngayon, nandito ako para sa'yo. Hindi ako mawawala sa tabi mo. I'll always be your constant no matter what. Ani Matthew. Thank you, baby. I love you. And I love you more, Haley. Buong pusong sagot nito. Napangiti siya. Kahit nasa harap ang mga magulang, ay inabot niya ang labi ni Matthew at pinatakan ng halik. Ilang sandali pa ay dumating ang Kuya Harris ni Haley. Kasama nito ang asawang si Anna at ang anak ng mga ito. What are your plans now, Haley? Tanong sa kanya ng kapatid sa gitna ng pagkain. Pagdating nito ay tumuloy sila sa isang restaurant sa Boston para iselebra ang espesyal na araw na yon. Uuwi ako ng Pilipinas, Kuya. Sa St. Mary ko balak ituloy ang internship ko sa residency. Sagot ni Haley. Ang tinutukoy niya ay ang St. Mary's Hospital, ang pinakamalaking pribadong ospital sa Pilipinas. Pag-aari yon ng pamilya ng kanyang ina, ang mga Buenavista. Pagdating sa mga pasilidad, medical procedures at mga doktor, ay nakikipagsabayan na ang ospital nila sa mga modernong ospital sa ibang bansa. Besides, plano na namin ni Matthew na asikasuhin ang kasal namin. Pagpapatuloy ng dalaga. Nang mag-propose sa kanya ang binata ay nais na niya itong pakasalan agad.
Subalit ipinangako niya sa ama na magtatapos ng medisina na dala ang pangalan nito. Kailan ba uwi mo sa Pilipinas, anak? Tanong ng ina. Next month, Mom. Sisiguraduhin ko munang naayos ko na ang lahat ng dapat kong ayusin dito sa Boston noon. What about you, Matthew? Kailan ang balik mo sa Pilipinas? Tanong ng daddy niya sa binata. Nag-leave po ako sa trabaho, kaya sasabay na ako kay Hailey pa uwi ng Pilipinas. Sagot ng nobyo. Hey Matthew, hindi pa kayo kasal ng kapatid ko ah. Walang monkey business habang magkasama kayong dalawa dito sa Boston. Pabirong banta ng Kuya Harrison niya sa binata. You have nothing to worry about, Kuya Harris. I respect Hailey so much. Sagot ni Matthew. Muling nag-init ang puso ni Hailey. Isa sa mga bagay na minahal niya kay Matthew ay ang pagiging Maginoo nito. Kahit na nasa liberated na bansa sila, nanatili sa binata ang pagkakonserbatibo. Ayon sa lalaki, ayaw nitong gumawa ng bagay na ikasisira ng respeto rito ng kanyang pamilya. Kaya malaki ang tiwala ng mga magulang niya kay Matthew. Shut up, kuya. Hindi mo naman katulad si Matthew. He's been a real gentleman since birth. Ani Hailey sa kapatid na ikinatawa ng kanyang ina at sister-in-law na si Anna. Bago kasi nakilala ng Kuya Harris niya ang asawa nito ay isa itong dakilang playboy. Sa sumunod na mga araw ay kasama ni Hailey ang mga magulang sa kanyang apartment sa Boston. Isang linggo ang mga ito roon bago nagpaalam sa kanya. I'll see you in the Philippines, iha. Wika ng ina nang ihatid nila ito ni Matthew sa paliparan. Ingat kayo sa flight, Mom, Dad. Matthew, ikaw na munang bahala sa anak ko. Baling at bilin ng kanyang ama sa binata. I will, Tito. Anito, ilang sandali pa ay naghiwa-hiwalay na sila. I can't believe I'm gonna start a new chapter of my life in the Philippines. Baling ni Hailey sa nobyo habang pabalik na sila sa apartment niya. Hinawakan ni Matthew ang kamay niya. Hindi ako magsasawang sabihin kung gaano ako ka-proud sa'yo, Dr. Hailey. Napangiti siya sa nobyo. I love you, Matthew. Hindi na ako makapaghintay na umuwi sa Pilipinas kasama ka. Me too. Sa sumunod na mga araw ay naging abala si Hailey sa pag-aayos ng mga dokumento at mga gamit na kailangan niyang iuwi sa Pilipinas. Sa kulang isang dekadang paninirahan sa Boston, ay marami siyang naipong gamit sa apartment niya. Sabado ng hapon, nag-aayos ang dalaga ng kanyang mga bagahe nang puntahan siya ng nobyo sa apartment niya. Sa isang hotel tumutuloy ang binata habang nasa Boston ito. Matthew, akala ko mamaya ka pa pupunta. Well, I'm here now, baby. Nakangiting sagot nito. Napakurap siya habang pinagmamasdan ng nobyo. Napakagwapo ng lalaki sa suot na puting button-down shirt at abuhing slacks. Maayos ding naka-brush up ang buhok nito. Tila isa itong modelo sa GQ magazine. Ang gwapo mo ngayon, babe. Komento niya nang makabawi. Kahit matagal na silang magnobyo ay napapatulala pa rin siya sa kagwapuhan ni Matthew. Humisi ito. Araw-araw naman akong gwapo. I know, pero sobra-sobra ngayon. May pupuntahan ba tayo? Meron, baby. So please get dressed now. Saan tayo pupunta? Sikreto muna. Just get dressed for now, okay? Wear the white dress I gave you last week. Sa halip na magtanong ay nakangusong tumango na lang siya. Sa ilang taong relasyon nila ni Matthew ay nasanay na siyang sinusurpresa ng lalaki. Tulad ng sabi nito, isinuot niya ang puting Valentino dress na isa sa mga graduation gift sa kanya ng nobyo. Wow, you look stunning, baby. Namanghang sambit ng nobyo paglabas niya mula sa silid. Tumayo ito mula sa kinauupo ang sofa at lumapit sa kanya. Ang ganda-ganda mo. Sobrang ganda. Puri ni Matthew. Pinatakan nito ng halik ang kamay niya. Ang gwapo mo rin kasi, Mr. Vallejo. Kaya nagpaganda ako para bumagay sa'yo. Pabirong sagot niya. Ngumuso ito at ngumiti. We always fit together, future Mrs. Vallejo. Ikaw lang ang bagay sa akin. Ako lang din ang bagay sa'yo. Pabiro siyang umirap sa kilig. Sus, tama na nga yung kakornihan mo at halika na. Saan ba tayo kasi pupunta this time? Kapag nagde-date sila ay kung saan-saan siyang restaurant dinadala ni Matthew. They both love discovering new places. I told you, it's a secret, baby. At bago ko makalimutan, kailangan mong isuot to.
Anito, mula sa bulsa ng slacks ay inilabas nito ang isang blindfold. Teka, bakit may blindfold pa? Saan mo ba talaga ako dadalhin? Puno ng kuryosong tanong niya habang isinusuot nito ang piring sa kanya. Malalaman mo mamaya. Masuyong sagot nito. Dahil wala nang makita si Hailey, ay nakaalalay na lamang sa kanya ang binata paglabas ng apartment hanggang sa sasakyan nito. Pagkatapos ng tila mahigit kalahating oras na biyahe, ay muli siyang inalalayan ni Matthew pababa naman ng sasakyan. Hindi mo pa rin ba sasabihin kung nasan tayo? Tanong ni Hailey sa nobyo. Patience, baby. We're almost there. Ilang hakbang na lang. Kulang 1 minuto ang nakalipas ay pinahinto siya ni Matthew. Pagkatapos ay maingat na tinanggal nito ang piring sa mga mata niya. Napasinghap si Hailey nang unang tumambad sa kanyang iba't ibang uri ng rosas. Hindi man sabihin ng nobyo ay alam niyang nasa James P. Kelleher Rose Garden sila, isang historical garden sa Boston kung saan matatagpuan ang mahigit 200 uri ng rosas. Oh, you brought me here to the rose garden? Baling niya kay Matthew. Bukod sa paboritong bulaklak ni Hailey ang rosas, mahilig din siya sa mga hardin. Kaya naman sa unang anibersaryo nila ng binata ay dito siya dinala ni Matthew. Sa lugar na to rin nag-propose sa kanya ang nobyo. Yes, baby. Alam mo kung bakit nandito tayo? Nag-prepare ka dito ng espesyal na dinner date para sa ating dalawa? Hula niya. Nakangiting umiling si Matthew. I'm sorry but you're wrong, baby. We're here to get married. Tila nabingi siya sa narinig. Ha? Anong sabi mo? We're going to get married here, baby. Magpapakasal tayo ngayon. Dito. Now, look around you. Inikot ni Hailey ang mga mata at doon lamang niya napansin na may kakaiba sa ayos ng hardin. Sa gitna niyon ay may malaking arko na tila nagsilbing altar. Patungo roon ay merong puting carpet na nalalatagan ng mga bulaklak. Are you being serious, Matthew? Magpapakasal tayo ngayon? Muling tanong niya nang ibalik ang mga mata sa nobyo. Masuyong umiti si Matthew. Yes, baby. The moment I proposed to you, you said you're ready to marry me. Ngayong tapos ka na sa med school, pwede mo na ba akong pakasalan? Pwede na ba akong maging asawa mo? Sunod-sunod na tumango siya, kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata. Of course, I'm ready to marry you now, Matthew. Thank you, baby. I hope you're okay that it's just the two of us for now. Wala akong inimbita dahil gusto kong solo nating dalawang araw na to. Because you are the only one that matters to me, Hailey. You're my everything. Mabubuhay ako ng masaya basta't nandiyan ka sa tabi ko. I'm okay as long as I have you, Matthew. Thank you, baby. Don't worry. We're going to get married again in the Philippines. I plan to give you a grand wedding there. Gusto ko lang talaga na bago tayo umuwi ng Pilipinas, kasal na tayong dalawa. Alam rin ng mga magulang mo na pakakasalan kita rito. Nagpaalam ako sa kanila at pumayag sila na pakasalan kita bago tayo umuwi ng Pilipinas. Sa pagkakataong yon, ay tuluyang bumagsak ang mga luha ni Hailey. I love you, Matthew Vallejo. I can't wait to marry you. Ilang sandali pa ay pumasok sa malawak na hardin ng isang Ginoo na siyang magsisilbing officiant sa kasal nila. Kasama nito ang 2 staff ng hardin na nagsilbing witness nila. Kasabay ng paglubog ng araw ng gabing yon ay naging ganap na Mrs. Matthew Alistair Vallejo si Hailey. I love you so much, Hailey. I can't believe you're my wife now. Madamdaming sambit ni Matthew. I love you so much, Matthew. Thank you for sticking with me all through those years. Masayang-masaya ang puso ko ngayong matatawag na kitang asawa ko. Sagot niya sa lalaking minamahal. Bago matapos ang gabing yon, sa unang pagkakataon ay isinuko ni Hailey ang sarili sa pinakamamahal na asawa. Inubos nila ang natitirang araw sa Boston sa piling ng isa't isa. Binalikan nila ang mga lugar na espesyal sa kanila ng asawa at nilibot ang unibersidad kung saan nabuo ang pag-iibigan nila. Sa araw ng pag-uwi nila ng Pilipinas ay hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi ni Hailey. Hindi yata ako makakatulog sa sobrang excitement, Matthew. Anya sa asawa na katabi niya sa espesyal na first-class suite ng eroplano. Malaki ang eroplanong yon na isa sa bagong eroplano ng Vallejo Airlines. Para silang nasa isang maliit na hotel room ng asawa. May sarili silang kama, sofa, banyo,
at maliit na dining area. Naaaliw na pinisal ni Matthew ang ilong niya. Get some sleep, baby Mrs. 16 hours ang flight natin pauwi ng Manila. Anito sa kanya. Kinilig siya sa tinawag ng lalaki sa kanya. Simula nang maging mag-asawa sila ni Matthew ay nag-upgrade din ang tawag nito sa kanya. I got us this special suite so we can have a proper rest. Pagpapatuloy pa nito. Kung sabagay, sayang naman tong kama kung hindi natin magagamit. Ang lambot pa naman. Tinapik niya ang malambot na kama bago pilyang tumingin sa asawa. Sabi mo may mga piloto at flight attendant na nakakagawa ng milagro dito sa eroplano, di ba? What if gumawa rin tayo, mister? Natawa si Matthew. Gusto mong subukan, Mrs. Vallejo? Bakit hindi, Mr. Vallejo? Simula nang isuko niya ang sarili sa asawa, ay napatunayan niyang hindi lang basta magaling humalik si Matthew. Her husband was really skilled in the bedroom department. Mula nang ikasal sila ay gabi-gabi siya nitong pinaliligaya sa kama. Pilyong hinalikan nito ang pisngi niya. Okay, baby. We will join the Mile High Club later. Talaga? I'm a firm believer of the saying that happy wife, happy life. So whatever makes you happy, we will do it. Nasabi ko na ba na ang swerte ko dahil ikaw ang asawa ko? Mas maswerte ako dahil minahal mo ako at pumayag ka magpakasal sa akin. Masuyong sagot ni Matthew na nagpainit sa puso niya. Kulang isang araw ang nakalipas ay nakarating silang mag-asawa sa Maynila. Excited na ako makita ang reaksyon ni na kuya kapag nalaman nila na kasal na ako sa'yo. Ani Hailey sa asawa habang lunan sila ng taxi pa uwi sa bahay ng mga magulang. Nagtaksi lang sila dahil hindi alam ng pamilya nila na ngayon ang uwi nila. Hindi niya ipinaalam ang eksaktong araw ng uwi nila dahil balak niyang sorpresahin ng mga ito. Siguradong masasurpresa rin si na mama, but they'll surely be happy for us. Ani Matthew. Plano nilang mag-asawa na una silang uuwi sa bahay ng magulang niya bago pumunta sa bahay ng mga magulang nito. Gaya ni Matthew sa kanyang mga magulang ay malapit rin si Hailey sa mga magulang ng asawa na sina Maxine at Austin Vallejo, maging sa mga kapatid nitong sina Magnus at Maxwell. Sa katunayan, dahil sa relasyon ni na Matthew ay naging magkaibigan na rin ang mga magulang nila. Pagpasok nila ni Matthew sa malawak na gate ng bahay ay iginiya siya ng mister sa hardin. Hey mister, bakit dito tayo Hindi natapos pa ni Hailey ang sasabihin nang tumambad sa kanya ang buong pamilya. Naroon sa malawak na hardin nila ang mga magulang, kapatid at ilang sa mga pinsa niya kasama ang pamilya ng mga ito. Maging ang mga magulang ni Matthew ay naroon din. Surprise, bunso! Welcome home! Malakas na sambit ng Kuya Harper niya. Hinila nito ang hawak na confetti popper. Kasabay ng pagsabog ng confetti, ay sabay-sabay na bumati ang mga naroroon kasama ang mga pamangkin niya na pinagtutulungang hawakan ang banner na may nakasulat na Welcome Home, Dr. Hailey. Thank you everyone. Emosyonal na sagot niya sa mga ito. Paano niyo nalaman na ngayon ang uwi ko? Kasabot namin yung fiancé mo, right Matthew? Sagot ng kanyang Kuya Hunter, ang panganay niyang kapatid. Nakaawang ang mga labing gumaling si Hailey sa asawa. Matthew? Sorry, Mrs. Gusto kang sorpresahin ng pamilya mo eh. Kaya sinabi ko sa kanila kung kailan ang uwi natin. Akma siyang sasagot ng magsalita ang Kuya Harper niya. Teka, anong Mrs.? Endearment lang ba yan o kasal na kayong dalawa? Matthew, did you marry Hailey in Boston? Tanong naman ng ina ng asawa niya si Maxine Vallejo. Ikaw na mag-confirm, Mrs. Masuyong bulong ni Matthew sa kanya. Sa sinabi niyo ng asawa ay tumikim siya at itinaas ang kaliwang kamay kung saan naroon ang wedding ring. Matthew is already my husband. We got married 2 weeks ago. Namilog ang mga mata ng mga naroon. Ang tanging hindi lang nabigla ay ang mga magulang niya. Matthew anak, wala kang sinabi na pakakasalan mo na pala si Hailey sa Boston. Kastigo ni Maxine Vallejo sa anak. I'm sorry for not telling you, ma. But don't worry. Magpapakasal pa rin naman kami ni Hailey dito sa Pilipinas. We're planning a big garden wedding here. Pasensya na kung nabigla namin kayo ni Matthew, tita. Ang totoo, sinurpresa rin po ako ng anak niyo. Hindi ko rin alam na pakakasalan niya ako nung araw na nagpakasal kami. Ani Hailey sa ginang.
It's okay, Iha. Nabigla lang ako pero masayang masaya ako para sa inyo ng anak ko. And please start calling me Mama. From now on, anak na rin kita. Sagot ng ginang bago siya yakapin. Thank you, Mama. Emosyonal na sagot ni Hailey. May I see your wedding ring, Iha? Tanong ng biyanan pagkatapos siyang pakawalan ng ginang. Nakangiting inilahad niya rito ang kaliwang kamay. It's so beautiful. Puri nito. Of course, ma. Only the prettiest ring for my pretty wife. May pagmamalaking sagot ni Matthew. Sa harap ng ina ay hinalikan siya ng asawa sa pisngi. Sa sumunod na oras ay naging abala sila sa surprise party na inihanda ng pamilya. Nang gabing yon, habang magkasama sila ni Matthew sa silid niya, ay masayang-masaya ang puso ni Hailey. I didn't expect my family would prepare a surprise party for me. Thank you, Mister. You're welcome, my wife. Seeing you happy makes me happy. Tinanong ako ni Mama kung saan tayo titira. Dito ba sa bahay o sa condo mo? My parents wouldn't mind if we stay here. Malaki ang bahay at silang dalawa lang ni Dad ang nakatira. Kapag nagpupunta sila sa US, mga kasambahay lang ang naiiwan dito. We can stay here from time to time, but we already have our own house, baby. Ani Matthew na nagpaawang sa mga labi niya. Our own house? Yung condo mo ba sa Makati? No, Mrs. Nagpagawa ako ng sarili nating bahay. What? May sarili na tayong bahay? Malaki ang ngiting tumango ang asawa. Our own house with a pool, 4 bedrooms, a kitchen, and a huge garden for you. Habang abala ka sa med school, hindi lang trabaho ang pinagkakaabalahan ko dito sa Pilipinas. Naging abala rin ako sa pagpapatayo ng bahay natin. It took me 2 years to build your dream house, my wife. 2 years? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Because I wanted to surprise you. Thank you, Matthew. Gusto ko nang makita ang bahay na sinasabi mo. Excited na sagot niya. We will go there tomorrow, baby Mrs. Masuyong sagot nito. Kinabukasan, nang pumunta sila sa bahay ng mga magulang ni Matthew, ay naging usapan nila ang bahay na ipinatayo ng asawa. Hindi pala nabanggit sa'yo ni Matthew ang tungkol sa bahay na pinatayo niya, Hailey. Ani sa kanya ni Magnus, ang isa sa dalawang kapatid ni Matthew. Kasama nila sa hapagkainan ang mga magulang nito at kapatid na sina Maxwell at Magnus. Gayon din ang pamilya ng dalawa. Kagabi lang niya sinabi sa akin, Kuya Magnus, itong asawa ko lagi akong sinusurpresa eh. Bata pa lang kami, mahilig na talaga manurpresa yang si Matthew. Nakangisi namang ani Maxwell. Pagkatapos ng tanghalian, kasama ang pamilya ng asawa ay nagtungo sila ni Matthew sa bahay na ipinatayo nito. Nagustuhan mo ba ang bahay natin, Mrs.? Malambing na tanong ng asawa. Naluluhang tumango si Hailey. This house is everything I've ever dreamed of, Mister. I couldn't believe you built this for us. Noong magnobyo pa lamang sila ng lalaki, ay madalas nilang pag-usapan ang dream house nila. Hindi siya makapaniwala na tinupad nito ang pangarap niyang dream house. It was a 3-story house with a large garden, a swimming pool, a living room, and a kitchen. Fully furnished na rin ang buong bahay at lilipatan na lang. I hired a landscape architect for the garden. Alam kong ito ang magiging paborito mong parte ng bahay kaya siniguro kong magandang-maganda ang hardin. By the end of this week, pwede na tayong lumipat dito sa bahay. Ani Matthew. Thank you, Matthew. I love you. Buong pusong samit niya, niyakap niya ang asawa. You're welcome, my wife. I love you so much more. By the way, may sasabihin pala ako sa'yo. Wika niya nang maglayo sila. What is it? Masuyong tanong nito habang pinupunasan ang natirang luha sa pisngi niya. Hindi pa tayo makakalipat dito sa bahay next week. Bakit, Mrs.? May gusto ka bang ipaayos muna? May hindi ko ba nagustuhan disenyo? May pag-aalalang tanong nito. I love everything about the house, Mister. Pero hindi tayo makakalipat dahil wala tayo dito sa Manila next week. We're going to Bohol. Anong gagawin natin sa Bohol? We're going to have our honeymoon there, Mister. Really? When did you plan this? Namimilog ang mga matang tanong nito. Ngumisi siya. Hindi lang ikaw ang marunong magplano ng sorpresa, no, First Officer Vallejo? Natawa ito. Ikaw, Mrs., nagagaya ka na sa akin, ha? Siyempre, asawa kita eh. Pakiulit nga, Mrs. Ang sarap talagang marinig na asawa mo na ako. Ilang linggo na po kitang asawa, First Officer Vallejo.
Natatawang sagot niya. And we will stay married forever, my wife. Sagot nito bago sinakop ang mga labi niya sa isang halik. Isang linggo ang nakalipas ay nasa paliparan silang muli ng asawa para sa flight nila pa Bohol. Sorry, mister. Sa ibang airline ako nag-book ng flight natin. Baka kasi makatunog ka kung sa Vallejo Airlines ako mag-book. Ani Hailey kay Matthew. I don't mind, baby Mrs. Again, thank you for surprising me with this vacation. You're welcome, mister. Masuyo siya nitong pinatakan ng halik sa noo bago siya nito iginiya sa boarding gate ng flight nila. Ilang sandali pa ay nasa ere na sila ni Matthew. Seryoso ka bang sa susunod na buwan ka pa babalik sa trabaho, mister? Lagpas 2 buwan ng bakasyon mo Baling niya sa asawa matapos nilang marinig ang anunsyo ng piloto. Ayon kay Matthew ay sa sunod na buwan pa ni ito magre-report para tumanggap ng duty. Siyempre, bagong kasal tayo, Mrs. Ayoko munang magtrabaho. Gusto kong sulitin ang araw na wala ka pang ginagawa. In the next month, you'll be busy again with your internship and hospital duty. Nakangusong sagot nito. Nag-init ang puso niya. Thank you for always being so supportive of my dream, mister. Kahit nakasal na sila ni Matthew ay napag-usapan nila ng asawa na hindi muna sila mag-aanak. Gusto muna niyang matapos ang residency niya bago siya magbuntis. Of course, Mrs. Nandito ako para suportahan ka sa pangarap mo. Hindi para hadlangan kang gawin yun. That's why you're the best husband. And you're the best wife. Sagot nito na nagpakilig ng husto sa puso niya. Pero mister, namimiss ko nang makita ka sa uniforme mo. Kapag kuway wika niya. Para sa kanya, pinakagwapo ang asawa kapag suot nito ang pilot uniform nito. Yun lang ba? E di magsusuot ako ng uniforme dito sa bakasyon natin. May dala kang work uniform? Wala, pero pwede ko namang ipadala sa mga kapatid ko. Anito at kumindot pa. Huwag na, baka kung ano pang isipin nila. Namumulang sagot niya. Isang halakhak ang kumawala sa mga labi ng asawa. Subalit napahinto ito nang bigla ay malakas na umuga at nagdilim ang loob ng eroplano. Napahiyaw si Hailey. Agad namang hinawakan ni Matthew ang kamay niya. Baby, it's okay. It's just a turbulence. Everything will be alright. Kalmadong sambit ng asawa. Gamit ang isang kamay ay masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya. Is this normal, Matthew? Tanong niya kasabay ng ilang sigaw ng mga pasahero sa paligid nila. Sa maraming beses na pagsakay niya sa eroplano, ay yun ang unang beses na nakaranas siya ng ganito katinding turbulence. Subalit bago pa makasagot ang asawa, ay umalingaw-ngaw ang boses ng piloto. Attention, ladies and gentlemen. This is the captain speaking. We're in an emergency situation. We are having an engine issue and unable to reach a land runway and will be performing an emergency landing on water. Please, we ask everyone to remain calm. Put on your life vest and follow instructions from the crew. Agad na kumilos si Matthew para kunin ang mga life vest nila. Matthew! Naiiyak na sambit ni Hailey. Baby, listen. Focus on me, okay? Don't mind the chaos around us. Eyes on me only, please. Kalmado ang boses na wika nito. Isinuot nito sa kanya ang life vest bago nito isinuot ang para sa sarili nito. Matthew, will we be okay? Naluluha at puno ng pangambang tanong niya. Hinawakan nito ang pisngi niya. Yes, baby. We will be okay. The plane will do an emergency landing on water. It's risky, but pilots and crews are trained for this kind of situation. We will survive, okay? You know how to swim, and I'm here for you. Tumango siya. I'm sorry. I put our lives in danger. Kung sa Vallejo Airlines tayo sumakay. Shh, baby. It's okay. We're going to be safe. Walang mangyayaring masama sa atin. Trust me, okay? Masuyong sansala nito sa kanya. Sa kabila ng takot ay tumango siya sa asawa. Mula noon ay hindi pa siya binigo ni Matthew. Alam niyang hindi siya nito pababayaan. You'll be okay, Mrs. I'm here. I'm here with you. Hanggat nandito ako, walang mangyayaring masama sa'yo. I love you so much. Ani Matthew bago pinatakan ng halik ang noo niya at ikinabit ang seatbelt niya. I love you too, Matthew. Mahal na mahal kita. I know, baby. Now, do a brace position. Iyuko mo ang ulo mo at... Bago pa matapos ng asawa ang sinasabi ay isang malakas na pagsabog ang narinig nila bago bumulusok pababa ang eroplano. Samantala, isang linggo ang nakalipas, nagising si Matthew sa isang silid sa ospital.
Nakaswero siya at may nakabalot na benda sa ulo. Matthew anak, sa wakas ay gising ka na. Isang linggo kang walang malay, iho. The doctor assured us you're in a stable condition, but you're not waking up. Naluluhang wika ng ina na siyang nabungaran niya. Iginala niya ang tingin sa malawak na silid. Unti-unti ay bumalik sa kanya ang nangyari bago siya mawala ng malay. Bago pa makapaglanding ang eroplano sa tubig ay nag-crash na yon. Isang mabigat na bagay ang tumama sa ulo niya bago nagdilim ang kanyang paningin. Ma, si Hailey. Nasaan ang asawa ko? Is she safe? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa ina. Hindi nakaligtas sa kanya ang kakaibang emosyong dumaan sa mga mata ng ina. Anak, tatawagan ko muna ang doktor mo. You need to be checked first. Ilang araw kang walang malay. I'm fine, ma. Now answer me. Where is my wife? Nasaan si Hailey? Please tell me she's safe. Hinawakan ng ina ang kamay niya. May luha sa mga mata nito. Matthew, your wife is still missing. Kasama siya sa mga pasaherong nawawala. Hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Matthew sa narinig. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. No, ma. This can't happen. Bakit? Bakit hindi pa siya nahahanap? I need to leave this place. I need to find my wife. Sinubukan niyang bumangon, subalit agad siyang pinigilan ng ina. Matthew, anak, hindi ka pa maayos. Believe me, everyone is doing everything to find Hailey. Her family and our family are doing everything. In fact, wala ngayon ang papa mo dahil nasa meeting siya kasama ang mga Buenavista. Ginagawa nilang lahat para mahanap ang asawa mo, iho. Hindi sapat ang sinabi ng ina para kumalma si Matthew. Kaya sa huli, nang dumating ang doktor ay binigyan siya ng gamot para kumalma siya at makatulog. Nang muli siyang magising, kasama na ng kanyang ina ang ina ng asawa. Iho, nagpunta ako dito dahil sinabi sa akin ng mama mo na nagkamalay ka na. Ani Bettina. Hinawakan ng ginang ang kamay niya. Si Hailey, mommy. Ang asawa ko. Nahanap na ba siya? Sa halip ay tanong niya. Malungkot na umiling ang ina. Bumagsak naman ang mga luha ng binan. My daughter is still missing, iho. Napahagulgol si Matthew. I'm sorry, mommy. I promised my wife that I would do everything to protect her. I promised her I will keep her safe. Pero binugo ko siya. And now she's missing. Matthew, don't blame yourself. Wala kang kasalanan sa trahedyang nangyari. Alam kong ginawa mong lahat para protektahan ang anak ko. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpagaling, iho. Sa sumunod na mga araw, kahit labag sa loob ni Matthew ay nanatili siya sa ospital. Subalit sa ikatlong araw ay pilit na siyang nagpalabas para personal na tumulong sa paghahanap sa nawawalang asawa. Bukod sa Coast Guard at Rescue Team ng Air Philippines, bumuo ng sariling search and rescue operation team ang pamilya ng Vallejo at Buenavista para hanapin ang kanyang asawa. Subalit sa kabila ng masugid na paghahanap, pagkatapos ng 2 linggo ay bigo pa ring makita si Hailey. Ayon sa report na nakuha namin, nakita na ang wreckage ng lumubog na eroplano. 2 pasahero ang natrap sa loob at wala sa 2 yun si Miss Jennings. Wika ng officer na kinuha nila upang mag-lead sa investigasyon. Nasa meeting si Matthew kasama ang ilang miyembro ng rescue team. Bukod sa mga ito, naroon din ang mga kapatid at ilang kamag-anak ni Hailey, maging ang kanyang ama at mga kapatid. Mrs. Vallejo, Hailey is married to me. Pagtatama niya sa nagsalitang opisyal. Apologies, Mr. Vallejo. Tulad ng sinabi ko, hindi kasama si Mrs. Vallejo sa mga pasaherong natrap sa loob ng wreckage ng ATR 72600. Ayon din sa latest report, nakita na ang 12 sa 20 pasahero na nawawala. Lahat sila wala ng buhay nang matagpuan. What are you trying to say, officer? Na kapag nakita si Hailey, posibleng wala na rin buhay ang kapatid ko? Tanong ni Hunter Jennings sa opisyal. I'm sorry, Mr. Jennings, but that would be likely the case here. I don't want to give you false hopes. Habang tumatagal na nawawala si Mrs. Vallejo, lumiliit ang tsansa na matatagpuan siyang buhay pa. Shut up! My wife is not dead. She's still alive. Galit na sikmat ni Matthew sa opisyal. Matthew, calm down, iho. Pagpapakalma sa kanya ng ama. Hinawakan nito ang balikat niya. I believe that my daughter is still alive out there, officer. So please, do everything to find her. Handa ako magbayad kahit magkano. Mahanap lang ang anak ko.
Naluluhang wika ng ama ng asawa. Sa sumunod na mga araw ay walang tigil ang paghahanap kay Hailey. Subalit lumipas sa mga araw at linggo ay bigo pa ring mahanap ang babae. Tila huminto ang mundo ni Matthew sa pagkawala ng asawa. Hindi siya bumalik sa trabaho at sa halip ay ibinuhos ang atensyon sa paghahanap kay Hailey. Katatapos lang niyang makipag-usap sa telepono sa private investigator na kanyang inupahan nang tumunog ang doorbell ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang ina. Ma, what are you doing here? Tanong ni Matthew. Hinayaan niyang pumasok ang ina sa bahay nilang mag-asawa. Isang linggo nang nakararaan mula nang iwan niya ang kondo at lumipad sa bahay nila ng asawa. Binibisita ka anak. Hindi ka na nagpapakita sa amin. How are you? I'm fine, ma. Tipid na sagot niya. Sa halip na magkomento ay nagtungo ito sa kusina ng bahay. Malakas na bumuntong hininga ito nang buksan ang ref at makitang puro alak ang laman niyon. Hinarap siya ng ina. You're telling me you're okay? Tapos makikita kong puro beer ang laman ng ref mo, anak? Umuwi ka sa bahay, wala kang kasama dito. I'm fine here, mama. Hindi ako aalis dito sa bahay namin ng asawa ko. Paano kung umuwi si Hailey at wala ako dito? You don't have to worry about me. I'm old enough to handle myself. Umiling ang ginang. Paano hindi ako mag-aalala sa'yo? Simula nung mawala ang asawa mo, nawala ka na rin sa sarili mo, anak. Inabot nito ang pisngi niya. Look at you, iho. I can barely recognize you. Parang hindi na ikaw yan. Hindi ka nagtatrabaho. Lumalabas ka lang na bahay para makipagkita sa mga private investigators na kinuha mo. Ni hindi ka rin kumakain ng maayos. Mapait nang umiti siya. Well, can you blame me, ma? Paano ko itutuloy ang buhay ko kung nawawala ang asawa ko? My wife is still missing, mama. But it's been months, iho. 3 buwan nang nawawala ang asawa mo. At 3 buwan ka na rin ganyan. Paano kung hindi na siya mahanap? Paano kung wala na nga talaga siya? Hindi mo na rin ipagpapatuloy ang buhay mo? 3 buwan nang nakalilipas mula nang mangyari ang aksidente at mawala sa kanya ang asawa. Sa loob ng mga panahong yon, walang nakita ang mga rescuer kundi ang pares ng sapatos na suot ni Hailey. My wife is not dead, mama. Hindi patay ang asawa ko. Giit niya sa ina. Natagpuan ng mga otoridad ang lahat ng pasaherong nawala sa aksidente. Si Hailey lang ang hindi. Naniniwala ang mga otoridad na wala na ang babae. Siya at ang pamilya na lamang ng dalaga ang naniniwalang buhay pa ito. Pero bakit hindi pa siya nakikita, anak? Lahat ng mga nakausap nating investigador naniniwala na wala na si Hailey. Stop saying those things, ma. Hindi patay ang asawa ko. Kung talagang wala na siya, dapat nakita ang life vest at damit na suot niya. Giit niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Yun ang unang beses na pinagtaasan niya ng boses ang ina. Yun ay dahil hindi niya matanggap ang sinabi nito. Napaluha ang ina. Ayoko lang na nagkakaganito ka, Matthew. Simula noong mawala si Hailey, unti-unti ka nang nawawala sa amin. I know how much you love your wife, but you're forgetting that you have a life of your own. You're neglecting your own life, iho. Because my wife is my life, ma. Si Hailey ang buhay ko. Pero paano nga kung wala na siya? Mas mabuti pang mawala na rin ako. Umiiyak na umiling ang ina. Iho, no. Paano naman kaming pamilya mo? Paano kaming nagmamahal sa'yo? I'm sorry, ma. But Hailey is everything to me. She's my best friend. She's my life. She's my life, ma. I love her so much. And I couldn't live without her. I'm keeping myself alive because I know she's still here with us. She's just out there waiting to be found, ma. And I will find her. I won't stop until I find my wife. Lumunok ang ina at tumango. If you believe that your wife is still alive, then I will believe you too, iho. But please stop neglecting yourself. Sa tingin mo matutuwa si Hailey kapag nahanap mo siya at bumalik siya na makitang ganyan ang ayos mo? You have to take care of yourself. Baka pagbalik ni Hailey, hindi ka na niya gusto dahil hindi mo inalagaan ang sarili mo. Look at you. Ang haba na ng buhok mo at may balbas ka na. Sa sinabing yun ng ina, ay natauhan si Matthew. Nang humarap siya sa salamin ay halos hindi niya makilala ang sarili. Tulad ng sinabi ng ina, hindi nga magugustuhan ng asawa ang ganoong ayos niya.
Kaya sa sumunod na araw ay pilit niyang inayos ang sarili. Kahit wala ang asawa ay sinikap niyang ibalik ang normal na buhay. Hindi nagtagal ay bumalik din siya sa trabaho. Iho, kamusta ang flight mo? Tanong sa kanya ng biyanang si Bettina. Pagdating niya sa Maynila mula sa flight niya sa Davao ay dumiretso siya sa bahay ng mga magulang ni Hailey. Kaarawan kasi ng asawa ng araw na yon at naghanda ng salo-salo ang pamilya nito. Mabuti naman po, Mommy. Bumili po ako ng paboritong cake ni Hailey. Wika niya sa ginang. Naluluhang umiti ang biyanan. Hinawakan nito ang isang kamay niya. Matthew, iho, thank you for not giving up on my daughter. Salamat dahil naniniwala ka na buhay pa ang anak ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko at tanggapin na wala na ang bunso ko. Pero kapag nakikita kita, nagkakaroon ako ng pag-asa. Pinatatatag mo ang loob ko. Hindi ko alam kung nasaan si Hailey. Pero gusto ko maniwala na kasama pa natin dito sa mundo ang anak ko. Nababalik siya sa atin isang araw. Mommy, nararamdaman ko sa puso ko na buhay pa si Hailey. At hanggat wala akong nakikitang ebidensya na wala na siya, naniniwala ako na babalik siya sa atin. Maraming salamat, iho. Nang gabing yon, nang sindihan niya ang kandila sa paboritong cake ng asawa, ay mariin siyang pumikit at umusal ng panalangin. Lord, I'm begging you. Please bring back my wife. Hailey, baby Mrs. Please come back home. I miss you so much. Your family misses you so much. Please come home, wife. I will do anything to have you back. Samantala, sa isang maliit at pribadong isla sa itaas na bahagi ng probinsya ng Cebu, naroon si Hailey na nakilala ang sarili sa pangalang Harana pagkatapos niyang magising mula sa aksidente. Abala siya sa pag-aayos ng hardin nang marinig niya ang pamilyar na tinig ng lalaki. I'm home, Harana. Nakangiting humarap siya sa lalaki. Charles, akala ko bukas pa ang uwi mo. Maagang natapos ang business ko kaya nakauwi agad ako. May pasalubong pala ako sa'yo. Ibinili kita ng isang bag ng OTAP. Anito na ikinalaki ng ngiti niya. Salamat, Charles. How are you, Harana? Did your head hurt today? Tanong nito. Umiling siya. I'm fine the whole day. Mahigit 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang maaksidente si Hailey. Wala siyang maalala ng magising pagkatapos ng aksidente. Ayon kay Charles na siyang bumungad sa kanya nang magising siya, naaksidente sila nang tumaob ang sinasakyan nilang lansya. Ayon sa lalaki ay fiancé niya ito, katunayan ng isang singsing na nasa daliri niya. Ayon pa kay Charles, kahit hindi pa sila kasal, ay nagsasama na sila dahil matagal nang wala ang mga magulang niya at wala na siyang ibang kamag-anak. Nakatira sila ni Charles sa isang malaking bahay na nakatayo sa isang pribadong isla na pag-aari ng namayapang mga magulang nito. Kasama nila roon ang dating yaya ng binata na si Manang Petring. That's good, Hara. Pinilit kong umuwi dahil nag-aalala ako sa'yo. Ani Charles. I'm fine. Ilang buwan na rin hindi sumasakit ang ulo ko. Sa mga unang buwan pagkatapos ng aksidente, ay inatake siya ng pagsakit ng ulo. Subalit kalaunan ay hindi na naulit pa yon. I'm just worried. Anito. Ano ka ba? Ikaw na rin ang nagsabi na normal na ang brain activity ko. Sagot niya. Isang neurologist si Charles. Ayon dito, nawala ang memorya niya dahil sa head injury na tinamo niya sa aksidente. Yun din ang sabi ng espesyalista sa isang malaking ospital sa Cebu na pinagdalhan sa kanya ng lalaki. Anyway, salamat ulit dito sa pasalubong mong OTAP, Charles. Anya sa lalaki. You're always welcome, Hara. Wala bang kiss dyan? Pabirong tanong nito. Namilog ang mga mata niya at nag-init ang muka. Natawa naman ang binata at nakangising pinisil ang ilong niya. I'm just kidding. Sorry for making you uncomfortable. Ayos lang, Charles. Dahil wala siyang naaalala, kahit na fiancé niya ang lalaki, ay hindi nito pinipilit ang sarili sa kanya. Sa loob ng mahigit kalahating taong magkasama sila ng binata, ay tila magkaibigan lang ang trato nila sa isa't isa. Ipinagpapasalamat yun ni Hailey, dahil sa totoo lang ay wala siyang maramdamang kahit na anong atraksyon sa binata. Kahit na gwapo at mabuting lalaki si Charles, ni minsan ay hindi nakaramdam ng kakaiba ang puso niya sa presensya nito. How are you today? Tanong ni Charles. Ito, maghapon akong abala dito sa garden. Did you spend time in the library? Hindi ngayon.
Naubos ko na kasi ang mga medical books mo doon. Nakangusong sagot niya. Bukod sa pag-aalaga ng hardin, isa sa paboritong libangan niya ay ang pagbabasa ng medical books ni Charles. Ayon sa binata ay isa siyang landscape architect, dahilan kung bakit hilig niya ang pag-aalaga ng hardin. Subalit hindi niya alam kung bakit mataas ang interes niya sa pagbabasa ng mga librong pangmedisina ni Charles. Pakiwari niya ay pamilyar siya sa mga terminong nababasa niya roon. Kailan mo ba kasi ako isasama ulit sa syudad para may iba naman ako nakikita? Ungot niya sa binata. Bukod sa trabaho ni Charles sa ospital sa Bantayan Island na malapit sa pribadong isla ng pamilya nito, buwan-buwan ay nagpupunta ang binata sa syudad dahil consultant din ito sa isang malaking ospital doon. Alright, sa susunod na balik ko sa syudad, isasama kita. Ani Charles. Talaga? Namimilog ang mga matang tanong niya. Ilang beses na siyang nag-request sa binata na isama siya nito sa mga lakad nito, subalit hindi siya pinagbibigyan ng lalaki. Minsan lang siya nitong dinala sa syudad at yun ay noong ipakonsulta siya nito sa malaking ospital doon. Oo, Hara. Isasama na kita sa susunod. Thank you, Charles. Basta ikaw, I'll do everything to make you happy. Natigilan siya at napakunot ang noo sa huling sinabi nito. Hara, are you okay? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ang tanong ni Charles. Umiling siya. I'm fine. Para lang kasing pamilyar yung sinabi mo. Parang ilang beses ko nang narinig. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo yun. Sagot nito na nagpanguso na lamang sa kanya. Tulad ng ipinangako ni Charles sa pagbabalik nito sa mainland Cebu, sa sumunod na buwan ay isinama siya ng binata. Kasama rin nila si Manang Petring dahil may bibisitahin itong kamag-anak doon. Charles, ang laki pala ng bahay mo dito sa syudad. Bakit mas pinili mong tumira sa isla? Tanong niya. Malaki ang bahay nito sa isla, subalit di hamak na mas malaki ang nandito sa syudad. Ayon kay Manang Petring, negosyante ang mga magulang ng lalaki. We both prefer the island life, Hara. Sagot nito. Really? May pagtatakang tanong niya. Madalas kasi naiinip siya sa isla. Yeah. Anyway, kailangan ko na magpunta sa ospital. I'll try to get home early para makapamasyal tayo. Okay, mag-ingat ka. You take care too, Hara. Pag-alis ni Charles ay naiwan siya sa mansyon kasama si Manang Petring. Manang, pwede bang lumabas muna ako sandali? Gusto ko kasing ibili ng regalo si Charles para sa birthday niya sa isang araw. Hindi ako nagpaalam sa kanya dahil gusto ko siyang sorpresahin. Anya sa matanda. Bukod sa gusto niyang ibili ng regalo si Charles, gusto rin niyang mamasyal ng mag-isa. Mula nang maaksidente siya ay hindi siya hinahayaang mag-isa ng binata. Kapag nasa isla ay lagi siyang naiiwan kasama si Manang Petring. Kapag minsang isinasama siya ni Charles sa Bantayan Island, ay hindi rin siya nito hinahayaang mamasyal mag-isa. Nako, hindi ka pamilyar dito sa syudad, iha. Ano ba ang bibilhin mo at ako na lang ang lalabas? Anang matanda. Manang, kaya ko naman po. May napansin ako malapit na mall dito sa labas ng subdivision. Doon lang po ako pupunta. Sasamahan na lang kita, iha. Wag na po, may amnesia lang po ako pero hindi ako mawawala. Sige na po, Manang. Tila nagdalawang isip ang matanda, subalit sa huli ay tumango din ito. Mag-ingat ka, Hara. Mag-taxi ka. Opo, Manang. Salamat. Dala ang pera na naipon niya mula sa allowance na ibinibigay ni Charles, ay nagtungo siya sa malapit na mall. Kakaibang saya ang lumukob sa dibdib niya habang mag-isang naglalakad sa mall. Agad siyang bumili ng libro na ireregalo niya kay Charles. Naghahanap siya ng makakainan nang makuha ang atensyon niya ng isang display ng isang airline company sa isang bahagi ng mall. Vallejo Airlines? Bakit parang pamilyar sa akin ang pangalan ng airline? Nakasakay na kaya ako dyan? Anya sa isip. Napatitig siya sa lalaking modelo na nakasuot ng pilot uniform nang biglang may isang kamay na humawak sa braso niya. Agad na bumaling si Hailey sa may-ari ng kamay. Napaawang ang mga labi niya nang tumambad sa kanya ang isang gwapong lalaki. Hailey, my wife. It's really you. Tila hindi makapaniwalang usal nito. Napaawang ang mga labi nito at naluluha ang mga mata. Bago pa siya makapagsalita ay kinabig na siya ng lalaki at niyakap ng mahigpit. Hailey, baby. I know you're alive. I couldn't believe I'd find you here. Hindi niya maintindihan ang tila kung anong bumundol sa dibdib niya sa sinabi nito. Sa kabila niyon ay pilit siyang bumitaw sa estranghero.
May pagtataka sa mukha ng kaharap sa inakto niya. Hailey? Mister, I'm sorry. You must be mistaken. My name is not Hailey. I'm Harana. Umiling-iling ang lalaki. Nanatili rin itong nakahawak sa braso niya. No, hindi ako pwedeng magkamali. You're my wife. Namilog ang mga mata niya. Hindi ako ang asawa mo. Hindi ako si Hailey. Sandaling bumaba ang mga mata nito sa kamay bago muling sinalubong ang tingin niya. Namumula ang mga mata nito sa luha. No, I've known you half of your life, Hailey. Alam kong ikaw ang asawa ko. Wala man sa'yo ang singsing natin. Alam kong ikaw yan. Tell me, did you have an amnesia? Is that why you don't remember me? Is that why you haven't been able to come back for a year? Muli ay namilog ang mga mata niya. Oo, may amnesia nga ako pero hindi Hailey ang pangalan ko. It's Harana. Kung may amnesia ka gaya ng sinasabi mo, paano ka nakasisiguro na hindi Hailey ang pangalan mo? Dahil yun ang sabi sa akin ni Charles. Gusto niyang isagot, subalit sa halip na isatinig yun, ay napatitig siya sa kaharap. May kung anong pamilyar sa mukha ng lalaki na hindi niya mawari. Bakit? Bakit mo ginigiit na Hailey ang pangalan ko? Kamukha ko ba ang asawa mo? Sa halip ay yun ang lumabas na tanong sa bibig niya. Pumungay ang mga mata nito. Hindi mo lang kamukha ang asawa ko. I know it is you. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sa coffee shop lang. I know you don't trust me, but I'm assuring you, I'm telling the truth. Tulad ng sinabi ng lalaki, hindi niya ito kilala at hindi dapat pagkatiwalaan. Subalit namalayan niya ang sariling tumatango sa binata. Okay, pero hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan ko ring umuwi agad. Pagpayag niya. Thank you. Napapaos ang boses na sagot nito bago tumango. Ano pangalan mo, mister? Tanong niya. Matthew. Matthew Alistair Vallejo. May kakaiba siyang naramdaman nang ulitin niya ang pangalan nito sa isip niya. Subalit sa halip na magkomento ay tipid na tumango siya sa lalaki. Ilang sandali pa ay magkaharap na sila ni Matthew sa isang mesa sa loob ng walang taong coffee shop. Tila matutunaw si Hailey sa tinging ibinibigay sa kanya ng lalaking kaharap. Gwapo na si Charles subalit higit na gwapo ang lalaking kaharap. Agad niyang sinaway ang sarili sa pagpuri sa kaharap dahil pakiramdam niya ay pinagtataksilan niya si Charles. Kung totoong sinasabi ng lalaking to, si Charles ang may malaking kasalanan sa'yo. Ani sa kanya ng isang parte ng isip. Hailey. Emosyonal na untag ng kaharap. Harana. Pagtatama niya. Tila nahihirapan itong lumunok bago marahang tumango. Can you tell me something about yourself? I'm Harana Diaz. I'm 29 years old and a landscape architect. Naaksidente ako mahigit kalahating taon na nakakaraan. Tumaob ang bangkang sinasakyan namin ni Charles. Ilang linggo akong walang malay at nang magising ako, wala akong maalala. Sabi ni Charles kusa raw babalik ang memorya ko. Pero hanggang ngayon, wala akong naaalala sa buhay ko bago ang aksidente. Itong Charles na sinasabi mo, anong pakilala niya sa'yo? Nakaigting ang pangang tanong ni Matthew. Tumikhim siya. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng pinakitang galit ng lalaki ay wala siyang maramdamang takot para dito. Sabi ni Charles, fiancé ko siya. Wala na mga magulang ko kaya sa kanya ako nakatira. This man, did he do something to you? Did he touch you? Marahas siyang umiling. Mabuting tao si Charles. He's always been so respectful. Dahil hindi ko siya naaalala, hindi niya iginigit ang sarili niya sa akin. Kumuyom ang isang kamay nito na nasa lamesa. Hindi niya iginit ang sarili niya sa'yo dahil wala kayong relasyon na lalaking yun. You're not his fiancé. Hindi Harana ang pangalan mo. Your name is Hailey. Hailey Buenavista Jennings. After we got married, you became a Vallejo. You're just 28. Papunta tayo sa Bohol para sa honeymoon natin nang mag-crash ang eroplanong sinasakyan natin. You've been missing for 7 months and 2 weeks, Hailey. May kakaibang man siyang nararamdaman sa mga sinabi ni Matthew, ay alam niyang hindi siya maaaring magtiwala sa lalaking ngayon lang niya nakilala. We met in Boston, USA, Hailey. We were schoolmates at Harvard University. Naging magkaibigan tayo bago mo ako naging boyfriend. 5 taon tayong magkarelasyon bago tayo nagpakasal. Umiling-iling siya. I'm sorry. Wala ako naaalala sa mga sinabi mo. I don't know if I would believe everything you said. Kailangan ko makausap si Charles. Ano po ang pangalan ng lalaking yun, Hailey?
Saan kayo nakatira dito sa Cebu at nagawa kanyang itago ng ganito katagal? Charles Villarreal, hindi kami dito sa mainland nakatira. Sa isla kami nahinto siya nang tumunog ang cellphone. Natigilan siya nang makitang si Charles yon. I'm sorry, I need to answer this. Anya kay Matthew bago sagutin ang tawag. Hello, Charles? Harana, nasan ka? Sabi ni Manang lumabas ka raw mag-isa? Kinagat niya ang ibabang labi. Nandito ako sa mall, Charles, pero pauwi na rin ako maya-maya. Habang kausap niya si Charles, ay nakatitig sa hawak niyang cellphone si Matthew. Nakaigting ang panga nito at nakakuyom ang kamao. Where are you exactly? Pauwi na ako, pupuntahan kita. Ani Charles sa kabilang linya. Hindi na Charles, pasakay na rin ako ng taxi. Magkita na lang tayo sa bahay. Bumuntong hininga ito. Okay, mag-ingat ka, Hara. Salamat, ikaw din. Nang ibaba niya ang cellphone ay ibinalik niya ang tingin kay Matthew. I'm sorry, I have to go. Kailangan kong kausapin si Charles bago ako maniwala sa mga sinabi mo. Tila napipilitang tumango ang kaharap. I will let you go for now. But please ask the truth from him. Sa aming dalawa ako nagsasabi ng totoo, Hailey. You're not from here. You have a life waiting for you in Manila. Bukod sa akin, matagal ka nang hinihintay ng pamilya mo. Napaawang ang mga labi niya. I have a family? Yes, you have a big family, Hailey. You belong to the Buena Vista clan. Bunso ka sa 4 na magkakapatid. Buhay pa ang mga magulang mo at naghihintay sila sa pagbabalik mo. Tulad ko, umaasa rin sila na buhay ka pa at muling babalik sa amin. We never stop searching for you. Gusto pa niyang magtanong kay Matthew, subalit naalala niya ang usapan nila ni Charles. Pwede ko bang makuha ang number mo? Tumango ang lalaki. Don't worry, Hailey. Babalik ako. Babalikan kita. Kahit saan ka itago ng Charles na yun, hahanapin kita at babawiin sa kanya. Agad siyang nagpaalam sa lalaki pagkatapos nitong ibigay sa kanya ang numero. Subalit nakakaisang hakbang pa lamang siya, ay nilingon niyang muli si Matthew na nakasunod ang tingin sa kanya. Matthew, kung ako nga si Hailey, pwede ko bang malaman kung anong trabaho ko? You're a doctor, Hailey. You were planning to do your internship in St. Mary Hospital in Manila. Isang tipid na tango ang isinagot niya kay Matthew. Subalit habang pauwi siya, ay napahawak siya sa dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Am I really a doctor? Kaya ba ganun ang interes ko sa medical books ni Charles? Anya sa isip. Dahil okupado ang isip sa mga sinabi ni Matthew, hindi niya namalayang nakarating na siya sa bahay. Dumiretso siya sa kusina kung saan inaasahang naroon si Manang Petring. Subalit pagdating doon ay napahinto siya nang narinig ang boses ni Charles at ng matanda. Charles, iho, akala ko ba isinama mo rito sa syudad ng babaeng yun dahil sasabihin mo na ang totoo sa kanya? Anang matanda. I'm not yet ready, Manang. I don't want to lose her. Sagot ni Charles. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi siya si Harana, iho. Hindi siyang namatay mong fiancé. May konting hawig lang ang babaeng yun kay Harana, pero hindi siya ang babaeng mahal mo. Kapag nakaalala ang babaeng yun, o kung madiskubre siya ng pamilya niya, makukulong ka, anak. Masisira ang karir mo. Bago pa mangyari yun, sabihin mo na sa kanya ang totoo at ibalik mo siya sa pamilya niya. Manang, hindi ko kinuha si Hailey sa pamilya niya. Pero imbis na isoli, itinago mo siya at binigyan ng ibang identidad. Hindi siya si Harana, iho. Tila hindi makahinga si Hailey sa mga narinig. Lumuluhang nagpakita siya sa dalawa. Charles, totoo ba ang lahat ng narinig ko? Hindi ako si Harana. Nagsinungaling ka sa akin. Nabigla ang binata sa presensya niya. Charles? Naluluhang tumango ang lalaki. Nilapitan siya nito. I'm sorry, Hailey. But yes, I lied to you. You're not Harana. Harana was my fiancé. Namatay siya sa isang aksidente 2 taon na nakalilipas. Nalunod siya nang lumubog ang bangkang sinasakyan namin dalawa. Ilang taon na nakalipas nang mawala siya, pero hindi ko pa rin matanggap ang pagkamatay niya. I still blame myself for her death. Kaya nang mapatpad sa isla kong isang babaeng walang malay, naisip ko na doon siya dinala ng alon dahil ipinagkaloob siya sa akin ng Diyos bilang kapalit ni Harana. At ako ang babaeng yun? Mahinang sambit niya. Tumango si Charles. Isang gabing nasa dalampasigan ako at inaalala si Harana. Natagpuan kitang walang malay at duguan sa pampang.
Dinala kita sa mansyon para gamutin. Isang buong araw kang walang malay. Dadalhin na sana kita sa ospital sa syudad nang bigla kang magkamalay. Wala kang naaalala sa nakaraan mo. Kaya nagdesisyon akong ipagamit sa iyo ang pangalan ni Harana. Isang linggo ka na sa poder ko nang malaman ko ang pagkatao mo. Pero umira ng pagiging makasarili ko kaya itinago ko sa iyo ang katauhan mo. Hailey ba ang totoo kong pangalan? Lumuluhang tumango si Charles. I'm sorry, Hailey. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa iyo at hindi ako humihiling na mapatawad mo ko. Suminghap siya kasabay ng pag-iyak. Kung ganun, totoo ang sinabi ni Matthew. Matthew? May nakilala akong lalaki sa mall kanina. Iginiit niyang ako si Hailey at asawa niya ako. Malakas na suminghap si Manang Petring. Hindi mo alam na may asawa si Hailey, Charles? Umiling ang lalaki. I didn't know, Manang. All I know is that she's Hailey Buenavista Jennings. I stopped watching the news after finding out about her identity. Tila may pumiga sa puso ni Hailey nang maalala ang ekspresyon ni Matthew nang magpaalam siya rito kanina. Sabi ni Matthew, taga Maynila ako. Kailangan ko sumama kay Matthew pabalik sa Maynila. Sabi niya naghihintay sa akin ng pamilya ko. Tumango si Charles. I will let you go, Hailey. Handa rin akong pagbayaran ng kasalanan ko. Sigurado akong kakasuhan ako ng pamilya mo at handa akong harapin ang galit nila. Pinagmasdan niya ang lalaking nakasama niya sa loob ng mahigit kalahating taon. Mali ang ginawa nito sa kanya, subalit ni minsan ay hindi siya nito pinakitaan ng masama. Naging makasarili lang ito dahil sa pangungulila sa babaeng mahal nito. You're a doctor, Charles. Kapag nakasuhan ka, mawawala sa iyong lisensya mo. Hindi ko kayang mangyari yun sa'yo. Hindi ako papayag na kasuhan ka ng pamilya ko. I don't deserve your kindness, Hailey. Mahinang sambit ni Charles. Pero iniligtas mo ko. Sapat na yun para tanawin kong malaking utang na loob. Hindi ka makakasuhan, okay? Salamat, Hailey. And I'm sorry. Samantala, pag alis ni Hailey sa coffee shop, agad na tinawagan ni Matthew ang private investigator niya. I want you to investigate a man named Charles Villarreal. I want you to dig everything you can find about the guy. Noted, Mr. Vallejo. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay ang mga magulang naman ni Hailey ang tinawagan niya. Mula nang mawala ang asawa ay hindi umalis ng Pilipinas ang mag-asawang Jennings. Iho, napatawag ka? Nasa Cebu ka ba o nandito sa Maynila? Tanong sa kanya ni Bettina. Nasa Cebu, Mommy. Nang bumalik si Matthew sa trabaho ay napa-assign siya sa Mactan International Airport. At ngayon ay pinagpapasalamat niya ang desisyong yun dahil doon ay natagpuan niya ang asawa. Mommy, I found Hailey. Nandito siya sa Cebu. Emosyonal na balita niya sa kausap. Iho, totoo ba ang sinabi mo? Nakita mo si Hailey? Yes, Mommy. Nandito siya sa Cebu. Hindi siya nakabalik sa atin dahil nagka-amnesia siya. Tila piniga ang puso niya nang maalala kung paanong hindi siya nakilala ng asawa. Subalit sa kabila ng sakit, masaya siya na sa wakas ay natagpuan niya ang asawa at napatunayan niyang buhay ito. Narinig niya ang hagulhol ng biyenan. Matthew, iho, kasama mo ba ang anak ko? Mommy, hindi ko kasama si Hailey. Pero alam ko kung nasan siya at kung sino ang taong kumukup sa kanya. Pupunta kami ngayon din sa Cebu, iho. Gusto ko nang makita ang anak ko. Pagkatapos makausap ang ginang ay agad niyang natanggap ang mensahe mula sa kanyang private investigator. Binabasa niya ang file ni Charles Villarreal nang muling tumunog ang cellphone niya. Hello? Is this Matthew Vallejo? Bungad sa kanya ng malamyos na boses ng asawa. Nanikip ang dibdib ni Matthew. Ilang buwan niyang pinangarap na marinig muli ang boses nito. Hailey, I'm glad you called. Narinig niya ang pagsinghot nito. Nakausap ko na si Charles. Inamin niya sa akin ng totoo. Tama ka. Nagsinungaling siya sa akin. Gusto kong sumama sa iyo pabalik ng Maynila. Gusto kong makita ang pamilya ko. I will bring you back to Manila, Hailey. Pero may kondisyon sana ako, Matthew. Alam ko malaking kasalanan ni Charles. Pero ayoko siyang mawalan ng lisensya. Kaya gusto kong hilingin na huwag niyo siyang kasuhan. Hailey, that man kidnapped you. Pero siya rin ang nagligtas sa buhay ko, Matthew. Charles saved my life, and he's nothing but good to me. Nagawa lang niyang magsinungaling sa akin at itago ang katotohanan dahil namatay ang babaeng mahal niya at nangungulila siya rito. Bilang isang doktor, maraming natutulungan si Charles,
Kaya ayaw kong makulong siya at mawalan ng lisensya. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Bukod sa galit, tila may pumiga sa puso niya sa posibilidad na nahulog ang loob ng asawa sa lalaking kumupkup rito. Matthew? Untag ni Hailey. Alright, kukumbinsihin ko ang pamilya mo na wag ipakulong ang lalaking yan. Pero hindi ko maipapangako na hindi siya masasaktan kapag nagharap kami. Sagot niya sa asawa. Samantala, pagkatapos makipag-usap ni Hailey kay Matthew, ay nagpaalam siya kay Charles at Manang Petring. Patawarin mo sana ako, iha. Wika sa kanya ng matanda. Wala po kayong kasalanan, Manang. Dapat rin po ako magpasalamat sa inyo sa pag-aalaga niyo sa akin. Sa kalahating taong pagsasama natin, trinato niyo ako na parang anak niyo. Hindi ka na babalik sa isla? Tanong ni Charles. Umiling siya. Hindi na. Gusto ko nang makilala ang pamilya ko. I understand. I'm so sorry again, Hailey. Hindi mo kasalanan ng pagkamatay ni Harana, Charles. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Malungkot nang umiti ang binata. Isang bagay na pagkakatulad yung dalawa ni Harana. Pareho kayong may mabuting puso, Hailey. Tipid nang umiti siya at inabot dito ang binili niyang libro. This was supposed to be my birthday gift to you. I wish for your healing, Charles. Hindi matutuwa si Harana kung hindi mo pakakawalan ng alaala niya. Thank you, Hailey. Susubukan kong sundin ang mga sinabi mo. Anito. Isang oras ang nakalipas ay pumasok ang isang kasambahay ng mansyon kasama si Matthew. Hindi maintindihan ni Hailey ang pagwawala ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ng lalaki. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang sugurin nito si Charles at suntukin sa muka. Matthew! Sigaw niya at lumapit sa lalaki ng akma nitong susuguring muli si Charles na napaatras at napasadsad sa sofa. Bumaling sa kanya si Matthew. Lumambot ang mga mata nito. I'm sorry, Hailey. Sinabi ko na hindi ko kakasuhan ng lalaking to. Pero hindi ko ipinangako na hindi ko siya masasaktan. It's okay, Hailey. I deserve it. Wika ni Charles. Hawak-hawak ang nasaktang muka ay tumayo ito at lumapit ito sa kanila ni Matthew. Patawarin mo ako sa nagawa ko kay Hailey. Alam ko malaking kasalanan ang nagawa ko. Alam kong utang na loob ko sa'yo na iniligtas mo ang asawa ko. Pero walang kapatawaran ng ginawa mong pagtatago ng katotohanan sa kanya. She's all over the news. At alam mong hinahanap namin siya. Pero hindi mo siya isinurrender sa amin. You don't know how much we suffered mula nang mawala siya. Halos masiraan ako ng bait. Tapos nasa iyo lang pala siya. Hindi ka taong bundok para hindi mabalitaan kung sino ang pamilya niya. Kung ako masusunod, ipapakulong kita hanggang tumanda ka sa loob ng rehas. Kaya magpasalamat ka sa asawa ko dahil ayaw niyang mawalan ka ng lisensya. Matigas na sagot ni Matthew. I know. I'm very grateful to Hailey. Sagot ni Charles. Inabot nito ang isang folder kay Matthew. I'm sorry for being so selfish, Mr. Vallejo. This is Hailey's file. She's suffering from retrograde amnesia. Bukod sa sarili ko, napatingnan ko na rin siya sa ibang espesyalista dito sa Cebu. But I suggest you have her checked when you go back to Manila. Walang imik na tinanggap yun ni Matthew mula sa binata bago bumaling sa asawa. Are you ready to leave now, Hailey? Your parents are already on their way here. Namilog ang mga mata niya at tumango kay Matthew. Sa huling pagkakataon, bumaling siya kay Charles para magpaalam. I hope you recover your memory soon, Hailey. Ani Charles. Tipid siyang umiti bago sumama kay Matthew. Paglabas nila ng bahay ay iginiya siya nito sa isang sasakyan. May kotse ka dito sa Cebu? Akala ko taga Maynila tayo. Baling niya sa lalaki. I've been staying here in Cebu for a couple of months already. I'm a commercial pilot, Hailey. Nagpa-assign ako dito sa Mactan dahil nagbabaka sakali ako na dito ka sa Cebu makikita. After all, malapit sa Cebu nag-crash ang aeroplanong sinakay natin. Napakurap-kurap siya. You're a pilot? Yes. And as I told you earlier, you're a doctor, Hailey. Pangarap mong maging isang pediatrician. Plano mong mag-internship sa ospital na pag-aari ng pamilya nyo. May sariling ospital ang pamilya ko? Namamanghang gagad niya. Ngumiti si Matthew. Your family is one of the richest in the country, Hailey. Ganoon din ang pamilya ko. My family owns the biggest airline in the country, the Vallejo Airlines. Namangha siya sa mga naririnig mula kay Matthew. Simula nung mawala ka, hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo. Pagpapatuloy ng lalaki.
Ni minsan ba, hindi niyo naisip na wala na ako? Umiling to. Mapungay ang mga matang bumaling sa kanya. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko na wala ka na, Hailey. I know you're alive and just somewhere, baby Mrs. Baby Mrs.? Gagad niya. Nag-init ang mukha niya sa endearment na ginamit nito. I'm sorry. Yun kasi nakasanayan kong tawag sa'yo pagkatapos nating ikasal. I used to call you my baby when you were my girlfriend. Nag-upgrade sa baby Mrs. nung ikinasal tayo. Namula ang mukha niya. I'm sorry, I don't remember anything, Matthew. Masuyo itong ngumiti. It's okay, Hailey. Your memories will come back in time. Ang importante, kasama na kita ngayon. Your parents will be very happy to meet you. Gusto ko rin silang makilala. Sa loob ng 7 buwan, inakala ni Hailey na wala siyang pamilya maliban kay Charles. Ang katotohanan na may pamilyang naghihintay sa kanya ay nagpainit sa puso niya. Inilabas niya ang singsing sa bulsa at ipinakita sa lalaki. Is this our engagement ring? Suminghap ito at tumango. Yes, Hailey. Nasa iyo rin ba ang wedding ring natin? Sumulyap siya sa wedding ring na suot nito. Itong engagement ring ang nasa kamay ko. Hinubad ko to nung nasa isla ako dahil akala ko si Charles ang nagbigay nito. It's okay, Hailey. Marahil nawala ang wedding ring mo nung inanod ka sa dagat. Papalitan na lang natin yun. Tipid siyang umiti at isinuot sa daliri ang singsing. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Matthew nang mapansin ang ginawa niya. Habang nasa biyahe sila, ay pasulyap-sulyap sa kanya ang asawa. Muli ay natunaw siya sa paraan ng tingin nito. Ganyan ka ba talaga makatingin? Parang lagi akong matutunaw sa tingin mo. Hindi napigilang tanong niya sa lalaki. Bumaling sa kanya si Matthew kasabay ng paghinto ng sasakyan sa stoplight. Ngumiti ito at lumamlam ang mga mata. Sa'yo lang ako ganito tumingin, Hailey. Kasi ikaw ang asawa ko. And I'm sorry if I made you uncomfortable. I just really can't believe you're back. I miss you so much. Tila may pumiga sa puso niya. It's okay, Matthew. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako ang dapat na humingi ng tawad dahil asawa kita, pero hindi kita naaalala. You don't have to apologize, Hailey. The only thing I care about is that you're here with me. Nagpapasalamat nang umiti siya. Pagdating nila sa hotel ay dumiretso sila sa isang silid kung saan sumalubong sa kanila ang 2 matanda. Hailey, these are your parents, Mommy Bettina and Daddy Harold. Ani Matthew sa tabi niya. Agad siyang sinugod ng yakap ng ginang habang ang Ginoo ay umiiyak sa likod nito. Hailey anak, we missed you so much. Lumuluhang wika ng ginang. Hawak nito ang mukha niya na tila kinakabisado yon. Kahit na walang bumalik sa alaala ni Hailey, ay namalaya niyang umiiyak na rin siya. I'm sorry, hindi ko po kayo naaalala pero masaya ako na nakita ko kayo. Sagot niya sa mga ito. Thank you for coming back to us, Bunso. Anang kanyang ama. Pinunasan nito ang luha bago bumaling kay Matthew. Thank you for finding my daughter, Matthew. Thank you for not giving up on her. Hailey is my wife, Dad. I will never give up on my wife. Naluluhang sagot ni Matthew. Ilang oras ang nakalipas, pagkatapos kumain ng hapunan, ay nagpasya silang bumalik na ng Maynila. Kinakabahan ako, Matthew. First time ko bang sasakay ng helicopter? Baling ni Hailey kay Matthew pagdating nila sa rooftop kung saan naroon ang helicopter na sasakyan nila. It's not your first time, Hailey. Maraming beses ka na nakasakay ng chopper noon. But it's okay to feel nervous now. Just remember that I'm here. I'll be beside you. I will hold your hand and I will never let it go. Masuyo nitong hinawakan ang kamay niya at marahang pinisil yon. Sa ginawa nito ay nakapagtatakang nawala ang kaba niya. Habang lulan sila ng chopper pabalik ng Maynila, ay hinayaan niyang hawakan nito ang kamay niya. Pagdating sa Maynila ay dumiretso sila sa mansyon na ayon kay Matthew ay pag-aari ng mga magulang niya. Doon ay lalo niyang napatunayan kung gaano karangya ang pamilya nila. It's been a long day, Iha. We still have a lot to catch up on. But we can do it tomorrow. Magpahinga na kayo ni Matthew. Anang ina. Mommy, kayo na maghatid kay Hailey sa kwarto niya. I'll take the guest room. Ani Matthew. Sa guest room ka, iho? Tila na biglang tanong ng ginang. Hailey doesn't remember me yet. Alam kong hindi pa siya komportable sa akin. Kaya mas mabuting sa ibang kwarto muna ako.
Isang nagpapasalamat ng ngiti ang ibinigay ni Hailey kay Matthew. Thank you, Matthew. Good night. Good night, wife. I'll see you tomorrow. Anito. Pagkatapos silang talikuran ng lalaki ay sinamahan siya ng ina sa kwarto. Iginala niya ang tingin sa malawak na silid. Napunta ang mga mata niya sa mga lumang larawan niyang nakadisplay doon. Iha, I'm really happy that you're back. Wika ng ina. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Masaya rin po ako, Mommy. I'm just sad that I can't remember you. Don't be, Iha. Ang importante, nandito ka. Nagpapasalamat nang umiti siya sa ina bago sumulyap sa lumang litrato nila ni Matthew. Tila ilang taon na ang larawang yon. Can you tell me about Matthew, Mommy? Anya sa ina. Ngumiti ang ina at nagkwento tungkol sa lalaki. Your husband loves you so much, anak. Para siyang daddy mo kung magmahal. Noong nawala ka, hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. We've been losing hope for the past months, pero ang asawa mo, ni minsan, hindi niya naisip na wala ka na. Hindi siya nawalan ng pag-asa na makikita ka. That's how much he loves you, Iha. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Hailey. Sa halip na lumabas ang ina ay nagpatuloy ito sa pagkukwento hanggang sa makatulugan niya ito. Kinabukasan pagkatapos mag-almusal ay nagtungo sila ni Matthew sa ospital. Iba't ibang eksamen ang ginawa sa kanya ng neurologist na tumingin sa kanya. Dok, posible bang bumalik ang memorya ko kapag naalog ang ulo ko? Pabirong tanong ni Hailey sa doktor. Natawa ito. That's a myth, Mrs. Vallejo. Walang garantiyang babalik ang memorya mo kapag nauntog at naalog ang utak mo. Most of the time, exposing yourself to familiar things and places can trigger your senses and help you recover your memories. Kadalasan, kusa na lang bumabalik ang memorya ng mga pasyenteng may amnesia. Just remember to not force and strain yourself. Tumango siya at nagpasalamat sa doktor. Ganoon din si Matthew. Thank you sa pagsama sa akin sa ospital, Matthew. Ani Hailey sa asawa pagdating nila sa kotse nito. You don't have to thank me. You're my wife, Hailey. Ngumiti siya. Sa halip na gumanti ng ngiti ay nanatili itong nakatitig sa kanya. Matthew, maliit na ngumiti ito. Pumungay ang mga mata. I'm sorry. I just couldn't help but stare at you, Hailey. Hindi mo alam kung gaano ko ka gustong yakapin ka at ikulong sa bisig ko. Pero alam kong hindi pwede. Alam kong kailangan ko magpigil. Kung gusto mo akong yakapin, pwede naman. Mahinang sambit niya. Talaga? Pwede kitang yakapin? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Ngumiti siya sa asawa. Well, I'm your wife. Am I not? Kaya bakit hindi mo ako pwedeng yakapin? Besides, sabi ng doktor, kailangan ko ma-expose sa mga bagay na pamilyar sa akin para mabilis akong makaalala. At bago pa niya matapos ang sasabihin, ay bumalot na sa kanya ang bisig ni Matthew. Kasabay ng yakap nito ay tila may bumalot din sa puso niya. I missed you so much, Hailey. Sobrang nangulila ako sa'yo. I thought I'd lost you. So thank you for coming back to me. Emosyonal na wika ni Matthew. Nang maramdaman niya ang mainit na luha nito sa leeg niya, ay nalaglag din ang luha niya. Kahit na nabura ang lalaki sa alaala niya, ramdam niya kung gaano ito kaimportante sa kanya. Marahil ay nakalimutan ng isip niya si Matthew, subalit hindi ng puso niya. Thank you for finding me, mister. Humiwalay ito at sinapo ang mukha niya. Masuyo nitong pinahid ang luha sa pisngi niya. Do you remember me now, Hailey? Malungkot siyang umiling. I still don't. But you call me mister. Maliit nang umiti siya. Dahil yun ang sinabi mong tawag ko sa'yo. Then, can I call you Mrs.? Ngumiti siya at tumango. Gumanti ng ngiti si Matthew at muli siyang niyakap. Thank you, Mrs. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon bago sila naghiwalay at nagpa siyang umuwi. Pagdating nila sa bahay, hindi lang mga magulang ni Hailey ang naabutan nilang dalawa. Naroon din ang buong angkan ng Buena Vista, gayon din ang mga magulang at kapatid ni Matthew. Isa-isang nagpakilala ang mga ito sa kanya. Hindi man niya natatandaan ang mga ito ay punong-puno ang puso niya. Hindi mo natatandaan pero almost a year ago, sinurpresa ka rin namin pag uwi mo dito sa Pilipinas galing Boston. Pero kami ang nasurpresa ng ibalita mong kasal na kayo ni Matthew. Wika sa kanya ng pinsan niyang si Sandra. Pagkatapos magpakilala sa kanya ng mga pinsan,
ay nilapitan siya ng mga magulang ni Matthew. Mama, I'm sorry I don't remember you. Wika niya kay Maxine Vallejo nang magpakilala ito sa kanya kasama ang asawang si Austin. Don't be, Iha. Ngumiti ang ginang at hinawakan ng kamay niya. What's important is you're here. I'm so happy you're back. Maraming salamat, Iha. My son loves you so much. Ikaw ang buhay niya. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko kung sakaling hindi ka bumalik. Pagkatapos siyang kausapin ng ginang, ay nilapitan siya ni Matthew. Naabutan siya nitong nagpupunas ng luha. Mrs., are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ng asawa. Tumango siya. I'm okay. My heart is just so full. Hindi ako makapaniwala na marami palang nagmamahal sa akin. Maraming nagmamahal sa'yo, Mrs. Pero ikaw ang number 1 na nagmamahal sa akin? Ngumuso ito at tumango. Well, ayoko makipagkompetensya pero ganun na nga. I hope my memory comes back soon. Gusto ko nang makaalala. Hinawakan nito ang kamay niya. You don't have to force yourself, Hailey. Makakasama sa'yo kung pipilitin mo ang sarili mo. Ngumiti siya. Thank you for being patient with me, Matthew. Always my wife. Masuyong sagot nito na nagpainit sa puso niya. Ayon sa ina, gaya ni Matthew ay labis din ang pagmamahal niya sa lalaki. At sa sandaling panahong kasama niya ang asawa ay naintindihan niya kung bakit mahal niya ito. Hindi lang basta gwapo at matipuno si Matthew. He was a perfect husband material. Kinabukasan pagbaba ni Hailey para mag-almusal ay mga magulang lamang niya ang naabutan niya sa hapagkainan. Mommy, nasan po si Matthew? May pupuntahan daw siyang meeting, Iha. Hindi na nagpaalam sa'yo dahil tulog ka pa. Ang sabi naman niya uuwi siya agad. Tumango si Hailey at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay inabala niya ang sarili sa hardin ng bahay nila. Kasalukuyan niyang inaayos ang mga bagong tanim na rosas doon nang marinig niya ang pamilyar na boses ng asawa. Good morning sa maganda kong misis. Lumingon siya sa asawa. Napasinghap siya nang makita niyang nakasuot ng pilot uniform si Matthew. Kung gwapo na ang lalaki sa kaswal na damit, ay tila 10 beses na nadagdagan ng apil nito dahil sa uniformeng suot. Matthew, hi! Paos na bati niya sa lalaki. Malaki ang ngiting lumapit sa kanya ang lalaki dala ang hawak na bouquet ng pink roses na hindi niya agad napansin dahil nakatutok siya sa ayos nito. Sabi ni Mama, umattend ka raw ng meeting sa trabaho. Anya. Yes, I'm sorry hindi na ako nakapagpaalam. I didn't want to wake you up. By the way, this is for you. Nagiinit ang pisnging tinanggap niya ang bulaklak. Bakit may pabulaklak ka, mister? Manliligaw ako, misis. Napakurap-kurap siya. Manliligaw ka? Oo, manliligaw ako sa asawa ko. Teka, niligawan mo ba ka noon? Umiling si Matthew. We were best friends, Hailey. Naging tayo pagkatapos nating malaman na pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Pabiro siyang nag-angat ng kilay. Kaya siguro nagka-amnesia ako para maranasan kong maligawan mo. Ngumiti ito. Well, now I'm here. Nanliligaw sa'yo. Ililigawan mo ako hanggang sa bumalik ang alaala ko? Hanggang sa mahalin mo ulit ako, misis. I will make you fall in love with me again and again. At kung sakaling hindi bumalik ang alaala mo, then we're just going to make new memories together. What's important is that you're here with me. That we're together. Binalot ng init ang puso niya. Thank you, Matthew. You're always welcome, Mrs. Kumain ka na ba? Kanina pa. Alas 10 na, mister. Ikaw kumain ka na ba? Ibinaba niya ang bulaklak sa mesang naroon. I had breakfast at the meeting. Can I help you with what you're doing? Wag na. Madudumihan pa yung uniform mo. Isang beses pa niyang pinasadahan ng tingin ng ayos ni Matthew. Nahuli niyang umangat ang sulok ng mga labi nito. Ang gwapo ko ba, Mrs.? Ha? Ilang beses mong hinagod ng tingin ng ayos ko. Lagi mong sinasabi noon, gustong-gusto mo ako nakikitang naka-uniform. Mukhang hindi yun nagbago. Napanguso siya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Well, mas gwapo ka nga kapag suot mo yung uniforme mo. Kapag nasa trabaho ka, wala ba nagpapakit sa'yo na flight attendant? Wala, Mrs. Talaga? Alam ng lahat na kasal na ako at wala akong ibang babaeng nakikita kundi ang asawa ko. Sagot nito na nagpainit ng husto sa mukha niya.
Magaling ka mambola ha. Sa ganyan mo ba ako nakuha, First Officer Vallejo? Hindi ako marunong mambola, Dr. Vallejo. Lahat ng sinabi ko sa'yo galing dito sa puso ko. Napanguso siya upang pigilang mangiti. Kalaunan ay tinulungan siya ni Matthew na mag-ayos ng hardin kahit na naka-uniforme ito. Kahit na wala kang alaala, hindi na wala ang hilig mo sa gardening. Komento nito. Ngumiti siya. Sabi nga ni Mommy, hilig ko raw talaga ang mag-gardening. Nung nasa isla ako, libangan ko ang pag-aayos ng garden sa bahay ni Charles. Napahinto siya nang mapansing natigilan ng asawa. Matthew? Untag niya. Lumunok ito at bumaling sa kanya. Hailey, nung kasama mong lalaking yun, may nabuo ka bang damdamin sa kanya? Mabilis na umiling si Hailey. Wala, mister. Wala akong naramdaman kay Charles. Ni minsan, hindi ko naranasan na bumilis ang tibok ng puso ko sa kanya. I never felt anything for him. Kaya kahit ilang buwan ako sa poder niya, hindi ako naging komportable na mawala ang distansya naming dalawa. Tila nakahinga ito ng maluwag sa narinig. I'm sorry kung nagselos ka kay Charles, pero wala kang dapat na ipagselos sa kanya, mister. Thank you for assuring me, Mrs. Ngumuso siya. Nasa med school pa ako nung huli kang nagselos ha. Sino nga yung pinagselosan mo? Yung kaklase kong si Andrew na wala kang kaalam-alam na bading at ikaw talaga ang type? Nanlaki ang mga mata ni Matthew. Wait, naalala mo yun, Mrs.? You remember your med school days? Natigilan din si Hailey nang mapagtanto ang sinabi. Hindi, Matthew. I just remembered the last time you got jealous. Yung memorya lang na yun ang bumalik sa utak ko. It was still something, Mrs. Thank you for remembering that part of your life. Masayang sagot nito. Hinawakan nito ang mukha niya at pinatakan siya ng halik sa ulo. Sa sumunod na mga araw ay unti-unting nakapag-adjust si Hailey sa buhay niya sa Maynila. Tulad ng sabi ni Matthew, tila araw-araw siyang nililigawan ng asawa. Bukod sa pagbibigay ng bulaklak ay madalas siyang idinidate ng asawa. Paminsan-minsan ay may mga bumabalik na rin sa kanya na maliliit na bahagi ng kanyang memorya. Nang araw na yon, magkasama sila ni Matthew. Ayon sa asawa ay pupuntahan nila ang bahay na binili nito para sa kanila. Ayon dito ay lilipatan nila dapat yon pagkatapos ng kanilang honeymoon. Subalit hindi natuloy dahil sa aksidente. This is your dream house, Mrs. Ani Matthew pagdating nila sa naturang bahay. Nung nasa Amerika tayo, madalas nating pag-usapan ng dream house natin. Habang nag-aaral ka sa med school, pinlano at sinimulan kong ipatayo tong bahay natin. Ang ganda, mister. Tila binalot ang buong pagkatao niya ng mainit na pakiramdam habang pinagmamasdan ng bahay. Masuyong umiti si Matthew. Siyempre, ikaw ang nagdisenyo nito kaya maganda talaga. Noong nawala ka, lumipat ako dito kahit ako lang mag-isa. Noong nagpunta ako ng Cebu, siniguro ko na hindi napabayaan tong bahay natin. Pagpasok nila sa loob ng bahay at tumambad sa kanya ang wedding picture nilang mag-asawa na nakadisplay sa sala. This is our wedding picture. Namamanghang sambit niya. Pareho silang nakangiti ni Matthew at punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. We got married in James Kelner Rose Garden in Boston, Mrs. Anang asawa. Ibinalik niya ang tingin kay Matthew. Habang nakatingin sa asawa ay napupuno ang puso ni Hailey. Sa nakalipas na mga araw, matagumpay nitong nakuhang muli ang puso niya. Kahit na wala siyang naaalala, natutunan niyang mahalin muli ang asawa. O marahil ay talagang hindi nga nakalimutan ng puso niya ang lalaking minamahal. And now let's go to your favorite part of the house. Ani Matthew. Iginiya siya nito sa labas ng bahay patungo sa malawak na hardin. Napanganga si Hailey nang tumambad sa kanya ang napakagandang hardin. Mayabong ang mga bulaklak at halamang tanim doon. Masarap sa tenga ang tubig na dumadaloy sa fountain na nasa gitna ng hardin. We have a very beautiful garden. Balig niya sa asawa. My beautiful wife loves gardens so much, so I promised to build her a garden as beautiful as her. Sagot nito. Nagiinit ang sulok ng mga matang ikinawit niya ang kamay sa batok nito. That's why you're the best husband, mister. Namilog ang mga mata nito. You said that to me once, Mrs. Ngumiti siya. Talaga? Kung ganun, ulit-ulitin ko. Hindi lang dapat isang beses sabihin sa'yo na ikaw ang the best husband sa buong mundo. And you're the best wife, Hailey. Umiling siya.
How can I be the best wife when I forgot my husband? Shh! It's the accident, Mrs., not you. Masuyo siyang umiti sa lalaking minamahal. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay hinatak na niya si Matthew upang pagdikitin ang mga labi nila. Ramdam niyang nabigla ang asawa, subalit agad itong nakabawi at ito na ang sumakop sa mga labi niya. Laksalak sa pamilyar na emosyon ang umatake kay Hailey sa paglalapat ng mga labi nila. Sa huli ay namalayan na lamang niya na bumagsak na ang mga luha niya. Hailey, baby Mrs., are you okay? Did I hurt you? May pag-aalalang tanong ni Matthew nang pakawalan ang mga labi niya. Umiling siya. Sa kabila ng luha ay ngumiti siya. I'm okay. I just remember something. Naalala ko yung first kiss natin. You should kiss me more, mister. Baka may maalala pa ako. Hindi naman masakit ang ulo mo. Hindi, mister. I'm perfectly fine. Just kiss me again, please. Masusunod, Mrs. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na mahalikan ulit ang mga labi mo. Sagot nito bago muling sinakop ang mga labi niya. Pareho silang habol ang hininga nang pakawalan nila ang isa't isa. I love you so much, my wife. Madamdaming sambit ni Matthew. I love you too, Matthew. You're in love with me, Hailey? Paos na tanong ng asawa. Masuyo siyang tumango. My mind might forget, but my heart remembers, Matthew. Sa loob ng mga araw na magkasama tayo, nasigurado ko na mahal nga kita. I love you, First Officer Matthew Vallejo. Kasabay ng pagbagsak ng luha ay ngumiti si Matthew. I love you so much, Hailey. So much. Muli ay nagsalo sila sa isang halik. Sa unang pagkakataon pagkatapos mawala ang memorya ni Hailey, isinuko niya ang sarili sa kabiyak. Sa sumunod na mga araw, walang pagsidlan ang saya sa dibdib ni Matthew. Kahit na hindi pa nakakaalala ng buo ang asawa ay damang-dama niya ang pagmamahal nito sa kanya. Pagkatapos ng araw na may nangyari sa kanila ni Hailey ay lumipat na rin sila sa bahay nila. Kamusta si Hailey, Matthew? Tanong kay Hailey ng pinsang si Malakay. Kasama niya itong naglalakad palabas ng NAIA. Magkasama sila ng pinsan sa isang flight mula Davao. My wife is doing great. Sagot niya sa pinsan. Bumalik na ba ang alaala niya? Hindi pa, but I know her memories will be back in time. Sagot niya. Kahit na hindi pa bumabalik ng buo ang memorya ng asawa ay masaya sila. Kahit paano, nakatulong ang amnesia nito para makilala nilang muli ang isa't isa. That's good. Masaya akong makitang masaya ka na ulit. Ani Malakay. Ngumiti si Matthew. Saksi ang mga pinsan niya kung paano siya nawala sa sarili nang mawala ang asawa. Sa ating magpipinsan, parang kayong mga anak ni Tito Austin na sobrang nasaktan dahil sa mga babaeng mahal nyo. Si Maxwell iniwan ang asawa. Si Magnus nagka-cancer ang asawa. Ikaw naman nawala ang asawa mo at bumalik na hindi ka na naaalala. Naisip ko, baka karma yun ni Tito Austin dahil babayero siya nung kabataan niya. Pagpapatuloy ni Malakay. Natawa na lang siya. Hindi ako nagrereklamo sa sakit na naranasan ko. I'd endure every pain just to have my wife in the end. Pamilya talaga tayo ng mga lover boy. Iiling-iling, subalit nakangiti namang sagot nito. Akma siyang magsasalita nang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang sinagot yon nang makita ng asawa ang nasa kabilang linya. Mrs. Bati niya kay Hailey. Hi, mister. Nasaan ka na? Pauwi na ako, Mrs. I'll be there in 30 minutes to 1 hour. Depende sa traffic. May problema ba? Dahil nasa duty siya ay isang kasambahay lang ang kasama ni Hailey sa bahay nila. Ayaw man niyang magtrabaho pa ay pinilit siya ng asawa. Ayon dito ay gusto siya nitong nakikitang naka-uniforme lagi. Tulad niya ay bumalik na rin sa normal ang buhay ng asawa. Nagre-review ito sa bahay at naghahanda para sa internship nito sa St. Mary's Hospital. Wala naman. Medyo sumakit na nga ulo ko kanina pero nawala naman agad. Hailey, Mrs., nagpahatid ka sana sa doktor. O kaya pinapunta mo si mommy dyan. Narinig niya ang tawa nito. Huwag kang OA, mister. Ayos lang ako. Umuwi ka na, okay? Nagluto ako ng paborito mong menudo. I miss you. Napuno ang puso niya sa narinig. Uuwi talaga ako sa'yo. I miss you too. So much. I love you, Mrs. Vallejo. I love you too, Mr. Vallejo. Malaki ang iting bumiyahe si Matthew pa uwi. 7:00 na ng gabi nang makauwi siya sa bahay.
Pagdating doon, natigilan siya ng maabutang maliwanag sa hardin. Sa halip na pumasok ay doon siya dumiretso at tulad ng hinala niya, naroon nga ang asawa. Napakurap siya nang makita ang suot ni Hailey. Yun ang puting bestida na isinuot nito noong ikasal sila. Hi, First Officer Vallejo. Malaki ang ngiting bati ni Hailey nang lumapit sa kanya. Mrs. Wow, ang ganda mo. Namamanghang sambit niya. Ang gwapo mo rin sa uniforme mo, mister. Napalunok siya. Why are you here in the garden? And why are you wearing that dress? May espesyal na okasyon ba? May pupuntahan ba tayong date? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi maalis ang tingin sa mukha nito. Kumikislap ang mga matang tumango si Hailey. Yes, tonight is special. Because tonight is tonight, I'm going to ask you to marry me again, mister. Pagkatapos sabihin yun ay lumuhod si Hailey sa harap niya at inilabas ang isang singsing. Will you marry me again, my husband? Tumango si Matthew kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Hindi niya inaasahang gagawin yun ng asawa. Hailey, baby, of course I will marry you again. You don't know how much I'm dying to marry you again. Sa kabila ng luha sa mga mata ay nakangiting isinuot ng asawa ang singsing sa nanginginig na kamay niya. Sa halip na tulungan itong tumayo ay kinarga niya ito at marubdob na hinalikan. I love you so much, my dear wife. I can't believe you'd do this. Anya nang salubungin ang mga mata nito. I love you, my dear husband. After everything you've done for me, I wanna do something for you. I told you, hindi lang ikaw ang marunong mang-sorpresa sa ating dalawa. You remember how I love surprising you? Namamanghang tanong niya. Nakangiting tumango si Hailey. Kumikislap ang mga mata. I remember everything, Matthew. You remember everything? Yes. Noong unang gabing may nangyari sa atin, noong umaga magising ako, bumalik na ang alaala ko. Hindi ko sinabi sa iyo dahil gusto kong sorpresahin ka. Pumungay ang mga mata nito. Naalala ko na ang lahat, Matthew. Kung paano tayo nagsimula, lahat ng pinagdaanan natin, kung gaano mo ako kamahal. Muling bumalong ang luha sa mga mata niya. I love you, Hailey. Thank you for remembering me. I love you, Matthew. Thank you for keeping on loving me despite me losing my memories. Puno ng pagsuyong umiti sila sa isa't isa bago nagsalo sa isang matamis na halik. Isang buwan nang nakalipas ay naganap ang garden wedding ni Hailey at Matthew. Kompleto ang buong angkan ng Buenavista at Vallejo sa espesyal na araw na yon. Mula sa mga Buenavista, naroon ang mag-asawang Lana at Vincent at dalawang anak nitong sina Lorraine at Vince, kasama ang mga asawang sina Lance at Stella. Ang mag-asawang Lawrence at Leslie at dalawang anak na sina Lance at Lauren, kasama ang mga asawang sina Sanya at Theo. Present din ang mag-asawang Cassandra Faith at Oliver at ang apat na anak na mga ito na sina Olive, Carter, Caleb at Carson, kasama ang mga asawang sina Franz, Corinne, Sydney at Lara. Ang mag-asawang Blake, Andrew at Vanessa at ang tatlong anak na sina Bradley, Brandon at Brennan, kasama ang mga asawang sina Mandy, Emma at Rihanna. Ang mag-asawang Serena at Matthew at dalawang anak na sina Gideon at Sandra, kasama ang mga asawang sina Gianna at Sander. Ang mag-asawang Benson at Kelly at apat na anak na sina Kendra, Kenneth, Keith at Crystal, kasama ang mga asawang sina Elijah, Jade, Maureen at Chuck. Ang mag-asawang Silver at Maggie at dalawang anak na sina Marigold at Sylvester, kasama ang mga asawang sina Luke at Krista. Naroon din ang mag-asawang Bernard at Nika at dalawang anak na sina Nikki at Brian, kasama ang mga asawang sina Sancho at Jenny. Ang mag-asawang Francine at Angelo at tatlong anak na sina Archibald, Alexis at Alec, kasama ang mga asawang sina Audrey, Clark at Julia. At syempre, ang mag-asawang Bettina at Harold na siyang mga magulang ng bride, kasama ang tatlong anak na lalaki na sina Hunter, Harrison at Harper, kasama rin ang mga asawang sina Shera, Anna at Jasmine. Sa mga Vallejo naman ay naroon ang mag-asawang Paris at Logan at mga anak na sina Athena, Alexa, Frank at Francesca, kasama ang mga asawang sina Raphael, Vincent, Rina at Owen. Ang mag-asawang Sydney at Theo at tatlong anak na sina Teddy, Thea at Therese, kasama ang mga asawang sina Charlie, Santi at Franco.
Ang mag-asawang London at Cloud at 3 anak na sina Mary Elizabeth, William at Wesley, kasama ang mga asawang sina Marco, Charity at Destiny. Ang mag-asawang Cairo at Luna at 2 anak na sina Malachi at Artemis, kasama ang mga asawang sina Erica at Yael. At ang mag-asawang Austin at Maxine na siyang mga magulang ng groom, kasama ang 2 anak na lalaki na sina Maxwell at Magnus at mga asawang sina Amara at Hope. Sa isang bahagi ng hardin ay naroon din at magkakasama ang natitirang unang henerasyon ng Buenavista at Vallejo na sina Belinda, Benedict, Apollo at Andres, kasama ang mga asawang sina Lorenzo, Sabrina, Sonia at Isabella. Puno rin ng mga bata ang hardin dahil sa mga bago na namang henerasyon ng mga Buenavista at Vallejo. Parehong may luha sa mga mata ang mag-asawang Matthew at Hailey nang magtagpo sila sa altar. Nang bigkasin nila ang vow sa isa't isa, hindi lang sila ang muling naluha, kundi maging ang mga bisitang saksi sa pag-iisang dibdib nila. Matthew, my best friend, my soulmate, my life, I love you. Thank you for being the best husband in the world. Thank you for all these years of loving me. Thank you for not giving up on me. I love you so much. Napatunayan ko kung gaano kita kamahal dahil kahit nawala ang memorya ko, nakilala ka pa rin ng puso ko. And they're right when they say true love's kiss is magical because your kiss helped me recover my memory. I love you so much, Matthew, and I promise to love you more each day until the day I die, my husband. Ani Hailey sa asawa. Pagkatapos punasan ni Matthew ang luha ay puno ng pagmamahal itong ngumiti sa kanya. Hailey, my best friend, my soulmate, my life, I love you with all my heart. And today, my heart is singing with happiness because I get to marry you again in front of everyone. You may have lost our wedding ring after the first wedding, but you didn't lose my heart. You will never lose my love for you. Simula nung piliin ka ng puso ko, ikaw lang ang babaeng nandito, hanggang sa bawiin ang buhay ko. At kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang isisigaw nito. I will love you forever, Hailey. Bumalik man ang alaala mo o hindi, ikaw lang ang mamahalin ko. Kung si Daddy Harold pinakasalan si Mami Bettina sa iba't ibang simbahan, ako naman handa kitang pakasalan sa iba't ibang hardin sa buong mundo. Mahal na mahal kita, misis ko. Sinalyohan ng mag-asawang Matthew at Hailey ang pag-iisang dibdib ng isang walang kasing tamis na halik. 4 na taon ang lumipas nang matapos ni Hailey ang residency niya, ay naging isa siyang ganap na pediatrician at isinilang niya ang unang anak nila ni Matthew. Naging maligaya ang pagsasama ng mag-asawa sa piling ng isa't isa at ng kanilang 4 na anak. Sinukat man ng trahedya ang pagmamahalan nila, ay nanatiling matatag yun at nagawa nilang bumalik sa piling ng isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in. And we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.